para sa pamilya niyo, sa mga anak niyo po. Makapagtako sila ng pag-aaral. Bawat isang Pilipino ay nagnanais na magkaroon ng maraming oportunidad sa buhay. Isa na rito ang disenteng trabaho at mataas na sweldo. Kung kaya't maraming Pilipino ang dumadayo sa Metro Manila para makapagtrabaho. Ngunit dahil sa mataas na gastusin at pamantayan pagdating sa paghahanap ng empleyado, ay nahihirapan ng ilan sa atin na magkaroon ng formal at permanenteng trabaho. Ito ay nakapagresulta ng urban poverty, kung saan ang mga naninirahan sa mga urban na lugar ay mayroon lamang limitadong mapagkukunan para sa pang-araw-araw. Noon pa man, dagsana ang populasyon ng mga Pilipinong nakakaranas ng kahirapan at kakulangan sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Noong nakaraang taong 2024, umabot ng 4.5 milyong tao ang walang inuuwi ang tirahan o naninirahan lamang sa mga informal settlements o slums sa Pilipinas. 3 milyon nito ay nakatira sa Metro Manila na mahigit 20% sa kabuuang populasyon. Isa sa mga lugar na maobserbahan ng tinutukoy na urban poor ay matatagpuan lamang malapit sa BGC na isa sa mga tanyag at urbanisadong lugar sa Pilipinas. Ito ay makikita sa Barangay West Rembo, kung saan ay binubuo ng mga pamilyang patuloy na kumakayod para sa kanilang pamumuhay sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap. Una naming pinuntahan ang LGU ng barangay upang hingan ang kanilang pahayag tungkol sa kalagayan ng mga pamilyang naninirahan doon, partikular sa mga nakatira sa tabi ng Ilog Pasig. Kung isa-survey nyo naman yung restaurant, kayo yung gusto maano nyo siya. Matitignan niya talagang na hindi talaga siya yung meron isang blocks na talagang ang nakatira ganyan talaga Pansin lahat. din po namin nung nakapag-ikot kami, kaya parang ang tinumbok po talaga namin, yun nasa Nasa Riverside. Riverside. Kasi ang ano naman dito yun na, yung iba, kahit nasabihin natin yung bigaw minimum o kumikita lang sa maliit na kita, hindi naman talaga siya ganun na sasabihin natin na katira siya ng halos trapan lang yung bahay. Wala naman mga gano'n. Ano rin naman yung mga yan, kumbaga, kumikita naman din na kahit na maliit. Pero nasa maayos din naman na, kumbaga, lumalaban lang sa buhay. Mukhang makalakad. Gano'n. Maano niya lang siya, mabibilang nila. Katulad yung nakarating nga, hindi sila alam ito. Tapos siyempre ito pa, yung nag-bloom pa ang global city. Ngayon, ang daming trabaho pwede na-applyan niya. Simulan na natin sa pinakamababa is construction. Ang dami construction, ang dami din na yung bilik. Kaya ang dami rin na nakapagtrabaho na napunta dyan sa construction. Then yung iba naman, pagdating sa mga services, mga sa janitorial, yung mga trabaho na rin. Yan na, kasi sa dami ng mga buildings yan na tumayo. Kaya almost karamihan din ng taga-West Rembo, iba nagtatrabaho dyan. Sa pagitan ng maingay at makipot na eskinita, naroon ang mga kwento ng mga pamilyang pilit na bumabangon sa kabila ng kahirapan. Ngayon, makikilala natin ang ilan sa mga pamilyang bahagi ng tinatawag na urban poor, isang realidad na madalas nakakubli sa mata ng lipunan. Ang bahay ni Rogelio ay matatagpuan malapit sa bahagi ng Riverside ng West Rembo, kung saan wala itong harang at makitid ang daanan.
Paano po kayo sumasabay sa pagtaas po ng bilihin? Wala tayong magagawa eh. Matilisan tayo. Kahit ang tumaas ng presyo ng mga bilihin, wala na tayong magagawa. Mahal na talagang bilihin. Wala tayong masyadong buhay. Yan ang sinasabi, isang kahig, isang tuka. Ang tira mo lang dala, kung halos lang eh, 500. Kasiyahin mo na lang. Kabili ka ng bigas para hindi mawalaan talaga. Yan ang importante kahit wala ng ulam. Kunwari po sa 1,000, ano po yung mga napagkakasya niyo pong bilihin po doon? Kape, sobra. Ulam, yun. Bigas po yung pinakauna. Oo, yun ang pinakamarami. Pinabukasan, wala na naman. Ubus sa mahuan naman. Naman po, yung buhay niyo po dito sa West Rembo, ganyan nga po, walang trabaho, tapos ang bilihin po ngayon, mga tumataas na rin po. Sumasala talaga sa hirap. Pero dito po sa West Rembo, rehistrado po kayo dito. So ano po, may access po kayo sa mga health center, mga school. Natutulungan po kayo? Hindi po. Pumatak po sa Rizal eh. Rizal? Oo, mas malapit. Ano po yan? Parte po siya ng Taguig, Makati. Ang tirahan naman ni Rosel ay nasa maayos na pwesto, ngunit walang kuryente at tubig. Kaya naman, tuwing hapon ay nakaupo ang pamilya sa labas para magpahangin. Ang sabi po kasi ng local government niyo po, marami daw po ang nagkatrabaho nung nagsimula nagkaroon ng BGC kasi marami daw pong mga building kailangan ng tao. So hindi po yun talaga applicable sa lahat. Mga nakakapagtrabaho lang din naman talaga may mga tinapos. May tinapos na. Yung isang anak ko po nag-stop na. Stop na. Pang ilan po? Yung pangalawa ko. Yung tuna. Bali 2 years na siyang stop. Ito na lang nag-aaral ko. Pero kung hindi po siya nag-stop, anong grade na po siya? Grade 6 na dapat. Pag-graduate na, pa-high school. Pero syempre naman po gusto niyo siyang makabalik ng pag-aaral, no? Pero ayaw niya. Ayaw niya na. Natanong niyo po ba bakit? Pag-aaral daw sa pagbabalik papa niya. Kailan po kayo, Nay? Sa puso ng lungsod, naroon ang salamin at bakal na sumasalamin sa pangarap. Matayog na gusali, mga ilaw na kumikislap. Ang Bonifacio Global City. Ngunit sa kabila nito, sa dulo ng isang tahimik na eskinita, bumababa ang lupa patungo sa isang daigdig. Ang Barangay West Rembo. Dalawang mundo, magkatabi pero magkalayo. Si Tatay Rogelio ay hirap maitaguyod ang kanyang pamilya sa kabila ng pagsusumikap ng kanyang asawa. Habang si Nanay Rosel ay halos umaasa na lang sa suporta. Sa sandaling iyon, dama ang lalim ng kanilang pagod. Hindi lang sa katawan, pati sa puso. Sa kabila ng mga aksyon na ipinagmamalaki ng LGU, tila hindi ito ramdam ng mga katulad ni Rogelio at Rosel. Patuloy pa rin ang pagkikibaka nila para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng mga sinasabing oportunidad, kung sa pananaw ng gobyerno ay progresibo na ang lugar, para sa ilan nilang nasasakupan, nananatiling malabo ang kinabukasan. Sa konsepto ng pagkakaiba at pagiging balanse, natutunghayan natin ang malupit na katotohanan. Walang pribilehiyo kung walang opresyon. Walang nasa tuktok kung walang nasa ibaba. At walang mayaman kung walang mahirap. Hindi ito tungkol sa pagiging patas. Hindi tungkol sa pagiging pantay. Kundi tungkol sa isang siklo ng buhay na umiikot sa pagdapon ng pag-asa at pasakit. Kapalit ng iilang sentimo ang bawat sakripisyo at bawat pangarap na inaabot. Kahit sa dilim ng gabi. Paano nga ba mabubuo ang pag-asa sa isang mundong tila ang bawat hakbang ay tinatahak sa ilalim ng bigat ng kahirapan?